Ang nakaraan. Nagsimula na ang digmaan, si Penelope laban sa kanyang kuya na demonito na si Luis. Sa kabilang banda naman si Nox laban sa kanyang kuya na si Garin Rainhafer. Dito ngayon ay talagang papatayin na ng prinsesa ang kanyang kuya. Pagpapatuloy. Sobrang tindi ng liwanag na nagmula sa kapangyarihang ito kaya napilitan ang lahat ng naruroon na takpan ang kanilang mga mata. Sa loob-loob ni Leon, nasabi niyang kamangha-mangha ang kapangyarihang iyon. Matapos atakihin ang sarili niyang kapatid, nanatiling malamig ang ekspresyon ni Penelope. Gayunpaman, habang unti-unting nawawala ang usok, nagulat siya nang makita ang isang mandirigmang nakasuot ng baluti na nakatayo sa kanyang harapan, matapos nitong harangan ang atake gamit ang kanyang espada at protektahan si Luis. Sinabi ni Luis na nakakahabag ang naging kapalaran ni Penelope, at idinagdag na hindi na siya mag-aaksaya pa ng oras dahil oras na para tapusin ang lahat. Tumayo ang mandirigma at sinabing kung tutuperin ni Luis ang kanyang pangako, tutulungan niya ang unang prinsipe na si Luis. Sumagot si Luis na tutuperin niya ang kanyang pangako at inutusan ang mandirigma na mabilisang itapon ang kanyang hanggal na kapatid. Tinanggap ng mandirigma ang utos at pagkatapos ay malakas na nagpahayag upang marinig ng lahat ang kanyang boses. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ulysses von Fletcher, ang nag-iisang nakaligtas mula sa isang bumagsak na angkan, at ipinahayag na siya ang kanilang kaaway. Nangatol si Penelope nang matanto niyang isa ito sa tatlong Sword Emperor na kapantay ni Theo von Rainhafer at Celsus. Nagtaka siya kung bakit si Ulysses von Fletcher, na isa sa mga mararangal na Sword Emperor ng kontinente, ay tumutulong kay Prinsipe Luis. Samantala, pabalik sa labanan ni Nox at Garin, may baliw na ekspresyon sa mukha si Nox habang sinusuri na hindi pa rin alam ni Garin kung paano hawakan ng tama ang espadang iyon. Galit na naitanong ni Garin kung anong kalokohan ang sinasabi ng ating bida, ngunit bigla siyang natigilan ng maramdaman ang masamang aura na nagmumula sa ating bida. Sa loob-loob niya, kinwestiyon niya kung ano ang uhaw sa dugong aurang iyon at nagtaka kung anong klaseng enerhiya ang posibleng magmula sa isang taong itinuturing niya lang na basura. Ngumisi si Nox bago biglang naglaho sa paningin ni Garin. Agad na naging alerto si Garin. Sa sumunod na saglit, lumitaw si Nox sa likod niya at nagpakawala ng isang malakas na taga. Hinaranang ni Garin ang atake gamit ang kanyang espada at may kumpiyansang inakalang napigilan niya ito. Gayunpaman, isang malalim na sugat ang biglang bumuka sa kanyang dibdib, at bumuhos ang dugo mula rito. Sa sandaling iyon, gulat na napagtanto ni Garin na sigurado siyang naiwasan niya ang atakeng iyon. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang walang humpay na pagsalakay, na nagtulak kay Garin paatras ng paunti-unti. Nagpanik si Garin sa kanyang loob habang itinatanong kung siya ba, ang panganay na anak ng angkan ng Rainhafer, ay talagang napapaatras na. Ang pagnanais na pumatay sa mga mata ng ating bida ay nagpuno sa kanya ng takot. Gamit ang Shadow Blade Slash, naglunsad si Nox ng isa pang atake. Kamuntikan ng hindi naiwasan ni Garin ito at umatras. Higit pa sa mismong atake, ang labis na bumagabag sa kanya ay ang ekspresyon ng ating bida. Bagamat nakangiti si Nox, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Inamin ni Garin sa kanyang sarili na naiirita na siya sa mukha ng ating bida. Gamit ang parehong teknik, ang Shadow Blade Slash, gumanti ng atake si Garin at sumigaw, na nagnanais malaman kung ano ang nakatutuwa para sa ating bida von Rainhafer. Marahas na nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. May paghamak na sinabi ng ating bida na mahina si Garin at hindi ito ang gusto niya. Sumagot si Garin na dapat subukan din ng ating bida na harangan ang susunod na atake, at ikinatwira na kahit gaano pa karaming talento ang ipinanganak sa kanya, magiging mahirap na ulitin ang ganoong bagay. Pagkatapos ay pinakawala ni Garin ang kanyang kapangyarihan at isinaaktibo ang Shadow Blade Flower Rain, na lumikha ng hindi mabilang na matatalas na talulot na sunod-sunod na ramagasa patungo sa ating bida. Isang napakalaking pagsabog ang sumunod. Pagod na pagod mula sa paggamit ng napakaraming kapangyarihan, natigilan si Garin nang marinig niyang mahinahong sinabi ng ating bida na maayos lang ang lahat. Sa labis na pagkagulat ni Garin, pinigilan ng ating bida ang mga talulot gamit ang kanyang mga hubad na kamay, na hinayaang bumao ng malalim ang mga ito sa kanyang mga palad. Nangijetote si Garin sa kanyang loob ng matanto na hinaranggan ng ating bida ang Shadow Blade Flower Rain gamit lamang ang kanyang mga kamay. Hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay,
sinabi ng ating bida na kung balak ni Garin na gumamit ng ganoong teknik, sana ay ginawa niya ito ng maayos. Bilang halimbawa, ibaon ng ating bida ang dulo ng kanyang espada sa lupa at nagpatawag ng isang nakatatakot na kapangyarihan. Parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya habang binabanggit niya ang Supreme Black Sword, unang bahagi, ikatlong teknik. Nang marinig ang mga salitang iyon, mas lalong nagulat si Garin at hiningi na malaman kung ano ang kakasabi lang ng ating bida. Dahil sa napakalaking kapangyarihan, nagbago ang kulay ng mga mata ng ating bida at naging maningning na ginto. Pagkatapos ay ikinasal niya ang kanyang espada at pinakawalan ang Shadowblade Flower Rain. Parang may bulaklak na lumilitaw sa bawat taga habang tumatama ang atake ng ating bida kay Garin. Sumigaw si Garin sa matinding sakit bago bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga nagdurugong sugat. Dahil ayaw tanggapin ang katotohanan, sumigaw siya na imposible ito. Nagwala siya at sinabing ang isang kahihiyan sa pamilya at isang bastos na tulad ng ating bida ay walang karapatang makamit ang ganoong bagay. Nanatiling walang ekspresyon si Nox sa kabila ng pagwawala ni Garin. Mahigpit na ikinalat ang kanyang kamao, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Garin at nagpahayag na mula sa sandaling iyon, kahit na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang pag-aari, dudurugin niya si Nox von Rainhafer. Ngumiti si Nox at sumagot na hindi magiging masaya kung mamamatay agad si Garin ng maaga, at idinagdag na kailangan pa siyang aliwin ni Garin ng mas matagal ng kaunti. Patuloy na umagos ang dugo, na nagmantsa ng pula sa damit ni Garin. Sinabi ni Garin na nagtataka siya kung gaano katagal mapananatili ng ating bida ang ganoong mapagmataas na saloobin, habang inaming naging mausisa siya rito. Kasabay ng mga salitang iyon, kumuha si Garin ng isang bagay mula sa kanyang bulsa at isinaksak ito sa sarili niyang puso. Nagsimulang kuminang ang bagay na iyon, at isang dagsa ng mahika ang bumalot sa kanya. Unti-unti, ang kanyang katawan ay nagbago at naging isang nakatatakot na demonyong nilalang. Napasinghap sa gulat si Eleanor nang makilala niya ang kanyang nakikita. Si Christopher naman, na nasa Indek, ay sumigaw para sa batang kamahalang Nox na lumayo agad, habang nagbabala na. Ang kondisyon ng batang kamahalang Garin ay nagiging lubhang mapanganib. Hamaba ang mga tainga ni Garin, lumitaw ang matatalas na torrent mula sa kanyang bibig, at nabuo ang tila labahan ng mga kuko sa kanyang mga paa. Sa huli, dalawang sungay ang tumubo sa kanyang ulo, na nagpapakita ng anyo ng isang tunay na demonyo. Sa ganoong nakatatakot na anyo, ipinahayag ni Garin na mag-iiba na ang takbo ng mga bagay mula sa sandaling iyon, at nagbabala sa ating bida von Rainhafer na ihanda ang kanyang sarili sa susunod na mangyayari. Pinagmasdan ng ating bida ang transformasyon ni Garin, at sa kanyang isip ay sinuri na ito ang ikalawang yugto ng Inner Lunatic, ang demonisasyon ni Garin von Rainhafer. Napagtanto niya na ang demonisasyon ay isang hakbang palampas sa pagiging isang lingkod ng demonyo, isang yugto na direktang konektado sa isang Grand Duke ng kaharian ng demonyo. Ipinaliwanag niya sa kanyang sarili na, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, nangangahulugan ito ng pagiging demonyo ng isang tao. Napansin niya na ang isang ordinaryong tao ay maaaring umangat sa antas ng isang Knight Commander o mas mataas pa, na ang isang bihasang kabalyero ay madaling makaabot sa tinatawag ng mga demonyo na Legion Commander level, at ang mga nasa Legion Commander level ay maaaring maihambing sa pinuno ng isang bansa o isa sa 7 bituin ng kontinente. Dagdag pa niyang napag-isip-isip na ang mga nilalang na may kakayahang magbago ng ganoon ay napakabihira dahil iilan lamang ang nagmamay-ari ng mga katawan na kayang ganap na tumanggap ng kapangyarihang demonyo, at karamihan sa mga malalakas na individual ay hindi na naghahangad ng mas higit pang kapangyarihan. Gayunpaman, nangatwiran siya na ang mga naghahangad ng mas mataas na antas ay karaniwang may dalang malalalim na pagkukulang. Bilang halimbawa, naisip niya si Garin von Rainhafer, isang lalaki na palaging natatakpan ng anino ng kanyang ama. Sinuri ng ating bida na ang kapangyarihan ni Garin ay hindi pa kumpleto, ngunit sa ganoong antas, hindi magiging mahirap na talunin ang isang ordinaryong kalaban. Natanto niya na narating na ni Garin ang isang kaharian na lampas sa sangkatauhan, at naisip kung gaano ito takot kung tuluyan ng makukumpleto ang kapangyarihang iyon. Itinuring niya ito bilang isang masamang pangitain at napakalakas na puwersa, ngunit hindi niya mapigil ang magtaka kung bakit ang batang kamahalan ay mukhang kalmadong-kalmado. Dahil sa lakas ng demonyo, ikinasal ni Garin ang kanyang espada at pinakawalan ang Black Blade Lotus Flash patungo sa ating bida.
Ngumiti lamang si Nox at nanatiling walang kibo. Sumigaw sa takot, na nagbabala sa ating bida na huwag lang tumayo roon at hinimok siyang iwasan ang atake. Isang matinding pagsabog ang sumunod. Nang mapawi ang usok, nanatiling nakatayo si Nox sa kanyang kinatatayuan habang nakayuko ang ulo at umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Nang makita ito, may pagmamalaking naghinuha si Garin na sumuko na sa wakas si Nox at may paghamak na itinuring siya bilang isang walang kwentang bata. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang natitira na lamang ay ang tahimik na pagkamatay ng ating bida. Gayunpaman, casual na itinaas ng ating bida ang kanyang espada at hinaranggan ang atake. Ang tanawing iyon ay nag-iwan kay Garin na tulala. Sa wakas, nagsalita si Nox, na sinabing sa tingin niya ay nauunawaan na niya sa wakas. Itinama niya ang kanyang sarili, at sinabing hindi si Nox, kundi ang kanyang sarili mismo. At nauunawaan na niya sa wakas kung baka siya napilitang mamuhay sa ganoong kahabag-habag at maruming buhay. Tila ba isang pinto patungo sa bagong pinagmumula ng kapangyarihan ang nabuksan, isang kakaibang presensya ang lumitaw sa likod ng ating bida at ang kanyang enerhiya ay sumabog palabas. Agad na naging maingat si Garin at nakaramdam ng isang hindi kapani-paniwalang dami ng kapangyarihan. Naisip niya na ang kasalukuyang hitsura ng ating bida ay katulad ng sa isang Grand Duke class na demonyo. Sa gitna nito, lumitaw ang mga alaala. Naalala ng ating bida na ang magandang bata na may puting buhok at misteryosong kulay lavender na mga mata ay ang kanyang sarili, si Nox von Rainhafer. Naalala niya ang pagiging pinakabatang anak ng prestihiyosong angkan ng Rainhafer, isang bata na palaging kinapopootan at itinuturing na pabigat. Napag-isip-isip niya na nakita na niya ang eksinang ito nang walang mabilang na beses sa pamamagitan ng screen ng laro. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon dahil ang alaalang ito ay hindi kailanman umiiral para sa kanya noong siya pa si Yu-chan. Naalala ng ating bida na ang kanyang nakaraan ay hindi kailanman lumitaw sa laro kahit isang beses at naghinuha na ang kanyang nasasaksihan ay isang kapiraso ng alaala, o mas eksakto, isang bagay na kanyang nalimutan. Pagbabalik sa kasalukuyan, naisip ng ating bida na ang labanan kay Garin ay huminto na tila ba ang oras mismo ay natigilan. Nagtaka siya kung ang phenomenon na ito ay isa rin sa mga kapangyarihan ng sistema, at kinwestiyon kung ang mga alaalang lumilitaw habang nakikipaglaban siya kay Garin ay bahagi ng kaparehong mekanismo. Bagamat hindi pa niya alam ang sagot, nagpasiya siyang nais niyang tumuon sa mga alaalang iyon. Naalala niya ang kanyang kabataan, kapwa ang mga lumilipas na sandali ng kaligayahan at ang hindi mabilang na sandali ng kapitan. Naalala niya na dati siyang mahina, hanggang sa punto na kahit ang paghawak ng espada ay nangangailangan sa kanya na mag-abang sa reaksyon ng iba. Hanggat naruroon sina Priscilla at Garin, walang pakialam ang pamilya sa kanya, ang pinakabatang anak na nawala ng ina at naiwang mag-ISO. May kapitan niyang napag-isip-isip na mapalad na siya na mabuhay lamang doon. Naalala niya kung paano siya palaging ibinubukod at inaatake ni Garin von Rainhafer, na paulit-ulit siyang tinatawag na pinakahanggal at pinakawalang silbing tao sa buong mundo. Naalala ng ating bida ang paggigiit sa kanya sa tabi eksakto sa kung ano ang binalak ni Garin at sa huli ay nabigong makuha kahit ang pansin ng kamahalan. Noon niya naalala na natanto niyang ang pag-asal hanggal ang tanging paraan para mabuhay siya. Naalala niya ang sadyang pagpapabagsak ng pagkain na dala ng mga katulong at ang pagkulong sa sarili sa kanyang silid. Kasabay nito, naalala niyang nagtanim siya ng sama ng loob sa kanyang ama, ang pinuno ng pamilya. Nagtaka siya kung sinusubukan ba ni Theo von Rainhafer na ipagkait sa kanya ang pangalang Rainhafer. Kinwestiyon niya kung ang lalaking nabigong protektahan ang kanyang ina ay iniiwan na rin siya ngayon. Natanto ng ating bida na bandang oras na iyon siya nagsimulang mawasak at ang kanyang mga alaala sa mundo ay naputol. Habang nagpapatuloy ang mga alaala, naging pulang-pula ang mga mata ng ating bida at lumitaw ang mga torrent sa kanyang bibig. Hawak ang kanyang ulo, naisip niya na ang mga alaala ng ating bida na hindi niya kailanman nabasa ay sa wakas ay nakumpleto na, partikular ang mga alaalang konektado kay Garin. Sa wakas, naramdaman ng ating bida na tunay na niyang nauunawaan ang lahat. Sa kanyang isip, matatag niyang kinilala si Garin von Rainhafer bilang panganay na anak ng angkan ng Rainhafer, isang kasuklam-suklam na lalaki na palaging kailangang mangibabaw sa lahat. Itinuring niya si Garin bilang isang maruming mamamatay tao at isang piraso ng basura na sumubok na patayin siya ng walang mabilang na beses.
Isang status window ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagpapakita ng impormasyon ng katangian. Nakasaad dito na ang synchronization ay nangyayari sa tuwing nakararanas ang manlalaro ng isang espesyal na trigger, na nagiging sanhi upang makasabay sila sa katotohanan at nakaraang kinakaharap nila at ang backup data mula sa nakaraan ay may lalagay. Inanunsyo pa nito na ang synchronization rate ay tumaas ng 12%, umaakyat mula 71% patungong 83%. Tinitigan siya ni Garin ng may pagkalito at hininging malaman kung paano nakuha ng ating bida ang kapangyarihan ng isang Grand Duke class na demonyo. Ipinilit niyang sagutin siya ng ating bida at tinawag ang buong pangalan nito, Nox von Rainhafer. Pagtingin sa kanyang sariling kamay, naisip ng ating bida na taglay na niya ngayon ang kapangyarihan para patayin si Garin. Ngunit itinanong niya sa sarili kung bakit nanginginig ang kanyang katawan. Sa kaibuturan niya, natanto niya na natatakot si Nox. Ganoon pa man, kinilala niya na alam na niya ang dapat gawin at kailangan niyang tag-in si Garin. Sa wakas ay nagsalita si Nox sa isang malamig na boses, na inaaming natatakot siya kay Garin von Rainhafer. Ipinahayag niya na dahil sa takot na iyon, wala siyang magagawa kundi tag-in ito. Sa sandaling iyon, kumislap muli ang status window, na nagpapakita ng mga mensahe na nagpapahiwatig na ang synchronization ay nagpapatuloy bilang resulta ng isang espesyal na trigger at ang demonization trait ay isinasabay sa manlalaro. Itinaas ang kanyang espada sa paghatol, same time na ipinahayag ng ating bida na kailangan niyang pabagsakin si Garin. Abangan!